Hello, good morning mga kapisda and welcome to my channel. For today's video ay isi-share ko lang sa inyo kasi marami ding mga nagtatanong kung paano ko or anong araw ba yung ginagawa ko para mapanatili yung kalinisan dito sa mga aquarium. So dito kasi sa shop, ang ginagawa ko ay una, kailangan syempre para malinis magpapalit tayo ng tubig. Pero hindi ako nagpapalit ng 100%. Although minsan nagpapalit din ako ng 100% pero meron akong paraan na ginagawa para hindi sila ma-water shock or kasi kalimitan pagka nagwa 100% na water change, pagkalagay nyo uli ng tubig, ang ginagawa kasi aalisin yung isda, lilinisin. Pagka pinalik na yung isda, yun, ma-water shock sila. Pero may advice ko talaga na mag-water change kayo or pwedeng sabihin natin na every week or every Sunday ng 50% para at least iwas sa water shock, hindi masyadong may stress yung mga isda natin. So halimbawa naman kung talagang hindi may iwasan tapos sobrang dumi na talaga, pwede tayong mag 100% water change. At yun, meron na rin ako mga nagawang video at yun, nagawa 100% water change ako at pero meron akong mga proseso na ginagawa. So ngayon, ang gagawin naman natin dito sa shop, yun nga, sa mga nagtatanong at para na rin sa lahat, para magkaroon din kayo ng idea kung paano ginagawa ko para napapanatili ko na malinis ang mga aquarium natin dito sa shop. Tara, simulan na natin. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay mga kapisda, yung rack natin na to, ito kung makapansin nyo, meron ditong 12 pieces na aquarium. Ayan, makikita nyo naman, hindi pa siya ganun kadumi. At pag nilapitan, kahit lapitan natin siya, mapapansin nyo, ayan, oh, medyo malinis pa siya. Umaga, halos dapat every Sunday or every week papalitan ko to, pero inabot na ng 1 week mahigit. Pero okay naman siya dahil nga sa mga filtration na nakalagay. So ayan, ang gagawin ko dito ngayon, yung iba ililipat ko tapos para maayos din. Tulad yan, iwa-water change natin ng 50%. Then yung iba, iwa 100% water change ko. Pero ang una, ginagawa ko tulad nito. Meron akong aquarium dito na bakante siya. So mga ilang araw na rin to. At sa ganito kasi, naglalagay ako ng bakanting aquarium para at least kung mag 100% ako na water change, ililipat ko na lang muna sila dito. So huwag kayong mag-alala na maglipat dahil ito naman ay naka-stock na tubig. So dapat lang sa umaga. Sa umaga pwede tayo maglipat na kahit hindi na natin sila i-acclimate dahil sa umaga halos yung klima ng tubig sa lahat ng aquarium natin ay pare-pareho. So yan, yung isda natin dito sa unang tank, yan naalisin ko na muna dito dahil kukunti naman na sila. Ililipat ko sa ibang lagayan. Then yung tulad na to, masyadong marami. Yan, merong halo-halo na mga goldfish yan, tsaka dito. Pagka i-separate ko na lang muna, tulad nito, ihiwalay natin yung dicolor dito sa puti. Yan. Pero sobrang dami kasi nila, magkaiba sila. Ito oranda na red cap, tapos ito oranda na goldfish, yung kulay orange. At dito meron mga rancho, tapos kaliko, rayukin. Paghihiwa-hiwalayin ko na rin sila para at least maganda rin tignan, para hindi rin sila crowded. Yun nga, lilipat ko sila dito sa taas. Aalisin ko muna to. Then ito, lilipat ko rin muna to. Tsaka itong mga glowfish tetra natin, yan, medyo kukunti na lang. Pagsasamahin ko na sila. Then mamaya ipapak natin dahil meron tayong order nito. At i-deliver natin mamaya. Dito meron ding mga tiger barb. Yan.
halo-halong mga tiger barb yan. Hindi naman sila nag-aaway kasi mararami naman sila nasa community at pare-pareho silang barb. Ito medyo malabo na din, pero kung titignan mo, ang linaw pa. Pero mas gusto ko na rin na i-water change sila para mapalitan yung tubig para maging kondisyon na rin sila. May mga ping-pong din tayo dito, ayan o. Yan. Ililinisin natin yan lahat, then mamaya makikita nyo lalong magiging mas malinaw na yung mga tubig nila. So ito muna yung gagawin natin ngayong araw, at yung iba naman, yan, dito may rack din tayo kasi dito ng mga flower horn. Yan. At dito naman sa paligid, yan may mga bago nga pala tayong mga aquarium. Ito yung mga malalaking 75 gallon tsaka 50 gallon. Ito okay naman na din to, hindi ko muna siya i-water change. At dito naman sa kabilang rack, meron din tayo dito mga, ayan, mapapansin nyo, lilinaw pa ng tubig. Okay mga kapisda, at itong unang tank natin at yung pangalawa, yan, nalinis ko na 100%. Nilinis ko na rin yung mga substrate niya na white sand. So yan, kakargahan na natin siya ng tubig ngayon. So kung makapansin nyo, ito yung gripo na nakalagay dito. Galing yan sa stock water natin doon sa ibaba. Meron tayong stock water doon at merong pump para iahon dito yung tubig, para yon yung pampapalit natin sa kanya ng tubig. At nga pala mga kapisda, meron pa akong isang tips. After ko malinisan yung dalawang tank na to, makita nyo yun yung bumubula na pinaglalagyan ng filter natin. Yung filter, nilagay ko muna siya dito. Ayan. Kung bakit ko siya nilagay dito, kasi yung ganitong filter, hinugasan ko siya dito sa tubig dito kanina. So ibig sabihin hindi sa tap water. At kaya ko naman siya nilagay dito para hindi mamatay yung mga good bacteria. Then pagka napuno na ito, yung una tsaka yung pangalawang tank natin, ay kukunin ko na ulit ito at ilalagay na natin dito para at least yung mga good bacteria meron pa rin siya sa tubig. Okay, at pupunuin ko muna to. Habang nag-fill up tayo ng tubig dito sa tank, sunod naman natin itong linisin yung mga meron tayo dito mga ping-pong. Yan, kung makapansin nyo, malinis pa yung tubig niya. So ang gagawin natin dito ay mga 50% lang or kahit 30% lang na water change, dahil nasa 1 week pa lang naman yung tubig niya, hindi pa siya masyadong madumi. So yun, kahit 30% ang gagawin nating paglilinis sa kanya. So pag ganyan kasi makikita natin malinaw pa, pero pag hinawakan nyo yung glass niya, medyo meron ng madulas. Yun, yung pupunasan natin ng sponge, then babawasan natin ng 30%, then dadagdagan. So ayan guys, gamit lang ditong sponge na merong Scotch Brite. Yan, dahan-dahan lang natin siyang pupunasan para hindi naman mabulabog yung mga isda natin. So yan guys, at gamit pa rin itong pang siphon natin na dinugtong ako ng hose, diretso na ito sa ilog. Yan. Babawasan lang natin siya ng 30%. So pagkabawas natin ng 30%, pwede na uli natin siyang dagdagan. Isa pang tips, yung filter niya, kahit hindi na muna natin siya hugasan. So ibig sabihin, nakapag-water change naman tayo ng 30%, kahit bukas na, pwede nating hugasan yung filter para at least yung meron pa kasi siyang good bacteria para hindi mamatay pagka hinugasan natin yung mga filter na yan.
Okay, so yan mga kabisda, tatanggalin na natin itong pang siphon at nabukasan na siya ng halos 30%. At dadagdagan na ulit natin siya ngayon. Oh. So ito guys, sabi ko nga, ito yung galing sa stock water natin, kaya okay lang na pang refill sa kanya. Ito kasi, yun nga sinasabi ko, yung stock water, at least mga 2 to 3 days or kahit abutin pa lang 1 week para mawala lang yung mga chlorine niya. Okay mga kabisda, at napalitan na natin to ng 30%. So ang next na gagawin ko dito ay lalagyan ko lang siya ng asin. Ito, rock salt lang siya, then lalagyan ko lang siya ng isang kutsara. Yan, kahit mga ganyan lang. Dito nyo lang ilalagay sa isang side para dahan-dahan siyang kumalat dyan sa tubig. Yan, okay na yung isang kutsara. At pagka naman yung nalagay ko na yung asin, lalagyan ko din siya ng water conditioner. Ito, kahit isang takip lang, dahil 30% lang naman, okay na rin siya. Hindi naman siya makakasama sa isda kahit meron ng isda yung aquarium, at lagyan natin ng water conditioner dahil safe naman siya. Okay, ito naman at yung unang tank natin, napuno na siya ng tubig. So ang gagawin ko naman dito, lalagyan ko din siya ng rock salt. Asin lang to yung gamit sa kusina, basta yung malinis lang. Sa ganitong tank, 15 gallon, ang nilalagay ko is 3 kutsara. Ito yung kutsara na to, yung plastic kutsara lang. Mga 3 ganito lang. Then lalagyan ko din siya ng water conditioner. 3 cup lang din ito. Okay, so next na gagawin naman natin, ililipat na uli natin yung mga sponge filter na nilagay natin doon, at ilalagay na rin natin siya ulit dito. Okay, yan mga kabisda, at okay na tayo dito sa unang tank natin. Ganyan lang yung ginagawa ko. Then after na mailagay yung mga lahat na yon, malinis yung mga substrate, lagyan ng salt, then yung water conditioner. Maghihintay naman ako ng mga at least 15 minutes na nagsacycle yung tubig niya, umaandar yung pump. Then pwede na nating ilipat or pwede na natin ulit lagyan ng mga isda. Okay, dito naman mga kabisda, sa tank na to, meron tayong tetra. So, dalawa yan. Dito meron tayong reservang aquarium na 15 gallon. Ang gagawin ko naman dito, kuha muna ako ng tubig dito, kasi konti lang, para lang mailagay dito sa reserva natin na aquarium. Then ilipat ko muna sila doon para yun, walang water shock, dahil tubig naman nila yun. Lilinisin na rin natin to ng 100% para mas clear talaga yung tubig niya. Okay mga kabisda, at ito nailipat ko na dito yung mga red cap, at ito yung oranda, pati yung ito yung mga kaliko, rayukin. Yan, nailipat ko na sa bagong linis na tank. At dito naman maghihintay pa ulit tayo ng 15 minutes dahil yun nga, bagong palit. Nagtagay tayo ng asin tsaka yung water conditioner. Then after nun, itataas ko to yung mga Blackmore dito, para isang hilera sila dito sa taas na puro lahi ng goldfish. At ito yung mga rancho. Yan, lalagay ko naman siya dito sa itaas na to. Then itong nakalagay dito sa reservang aquarium natin, yung mga tetra.
Then pagka nailipat ko na to, dito naman siya natin ilalagay. So yun lang mga kabisda. Okay, so ayan mga kabisda, at ganyan lang yung mga ginagawa kong paglilinis dito sa mga aquarium dito sa shop natin. At kung umabot ka sa video na to at nagustuhan mo naman yung napanood mo ay palike naman, at kung bago ka pa lang ay please consider na pa-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para yung sa susunod na video natin ay ma-update ka at mapanood mo rin kung meron ka pang gustong matutunan. So, ayan mga kabisda, at kung meron kayong mga tanong, comment lang kayo sa ibaba, at kung meron kayong gustong gawa natin ng video ay i-message nyo lang or i-comment nyo lang sa ibaba. Okay mga kabisda, hanggang dito na lang muna, at happy peacekeeping! Bye-bye!